Isang maling desisyon lamang ang maaaring makasira ng iyong buong araw. Ngunit isang taos-pusong panalangin ang kayang magbago ng iyong buong kapalaran. Kung alam mo lamang kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa loob ng isang umaga, hindi mo palalagpasin ang sandaling ito. May kapangyarihan ng panalangin na buksan ang mga pintuan na matagal nang nakasara sa iyong buhay. May kapangyarihan itong pahintuin ang unos na tahimik na sumisira sa iyong kapayapaan at pag-asa, at sa mga susunod na minuto, maaaring maranasan mo ang presensya ng Diyos sa paraang hindi mo pa nararanasan kailanman. Sa bawat pagsikat ng araw ay may bagong biyaya na inihahanda ang Panginoon para sa kanyang mga anak na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Ngunit madalas sa ating pagmulat ng mga mata ay agad nating iniisip ang problema, obligasyon at mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-aalala. Nakakalimutan natin na ang unang dapat nating hanapin ay ang mukha ng Diyos at ang Kanyang kalooban para sa ating buhay. Sinasabi sa Lamentations 3 verse 23, "Great is thy faithfulness, they are new every morning." Ipinapahayag nito na bawat umaga ay may sariwang habag at katapatan ng Diyos na handang sumama sa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Maaaring ikaw ngayon ay may dinaramdam na sakit sa katawan o may mabigat na pasaning emosyonal na hindi mo maibahagi kahit kanino. Maaaring ikaw ay nananalangin para sa proteksyon ng iyong pamilya, para sa kagalingan ng isang mahal sa buhay, o para sa tagumpay sa iyong hanap buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, ay may isang katotohanan na hindi nagbabago. At iyon ay ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga sumasampalataya. Ang ating Panginoon ay hindi lamang nakikinig, kundi kumikilos sa tamang panahon, ayon sa Kanyang banal na layunin. At sa umagang ito ay nais niyang ipaalala sa iyo na ang iyong pananampalataya ay hindi walang kabuluhan at ang iyong mga panalangin ay may diretsong daan patungo sa Kanyang trono. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong suporta, ay mas marami pa tayong maaabot na kapatid na nangangailangan ng lakas, pag-asa at espiritual na paggabay sa kanilang buhay. Ang bawat pag-share ninyo ay maaring maging sagot sa panalangin ng isang taong halos mawalan na ng pag-asa. Ang bawat pag-like ninyo ay isang maliit na hakbang upang maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. Sama-sama nating gawing makabuluhan ang bawat sandali sa pamamagitan ng paglalapit ng mas maraming puso sa Panginoon. Unang panalangin, panalangin para sa proteksyon ng Diyos sa buong araw. Aming makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama sa langit, sa pagmulat pa lamang ng aming mga mata sa umagang ito ay lumalapit na kami sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at pagtitiwala. Kinikilala namin na wala kaming sapat na lakas at karunungan upang harapin ang mga hamon ng maghapon kung hindi ka mauuna at mangunguna sa aming landas. Ikaw ang aming kanlungan at matibay na tanggulan sa gitna ng mundong puno ng tukso, panganib at hindi inaasahang pangyayari. Isinusuko namin sa iyo ang bawat plano, bawat lakad at bawat salitang aming bibigkasin sa araw na ito. Nawa ang iyong banal na presensya ang mangibabaw sa aming isipan, puso at buong pagkatao habang kami ay kumikilos. Panginoon, hinihiling namin ang iyong banal na proteksyon laban sa anumang kapahamakan na maaaring maganap sa aming paligid. Ilayo mo kami sa aksidente, karamdaman, sakuna, at sa anumang masamang balak na maaaring ihanda ng kaaway laban sa amin. Takpan mo kami ng iyong biyaya at palibutan mo kami ng iyong mga anghel na itinalaga upang magbantay sa bawat hakbang na aming tatahakin. Sa aming paglabas ng tahanan ay ikaw ang mauna at sa aming pagbabalik ay ikaw ang sumalubong sa amin ng may kapayapaan at katiyakan. Ipaalala mo sa aming mga puso na ang iyong kapangyarihan ay higit sa anumang panganib na maaaring sumubok sa amin. Sinasabi sa Psalm 91 verse 11, "For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways." Ang pangakong ito ay malinaw na nagpapahayag na ang Diyos mismo ang nag-uutos sa kanyang mga anghel upang bantayan ang kanyang mga anak sa lahat ng kanilang lakaran. Ipinapakita nito na ang proteksyon ng Panginoon ay hindi katang-isip lamang,
kundi isang tunay na pangako na maaari naming sandigan araw-araw. Kapag kami ay namumuhay sa ilalim ng iyong kalooban, ay may banal na pag-iingat na patuloy na nakapaligid sa amin. Kaya sa umagang ito ay pinanghahawakan namin ang iyong salita at buong tapang na nagtitiwala sa iyong walang hanggang pag-aalaga. Ama, isinasamo rin namin ang iyong pag-iingat para sa aming mga mahal sa buhay saan man sila naroroon ngayon. Ingatan mo ang aming pamilya sa kanilang pagpasok sa trabaho at paaralan at sa lahat ng kanilang gawain sa maghapon. Alisin mo ang anumang takot at pag-aalala sa aming mga puso at palitan ito ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Tulungan mo kaming maging maingat sa aming mga desisyon at maging sensitibo sa gabay ng iyong espiritu sa bawat sitwasyon. Nawa ang aming tahanan ay manatiling lugar ng iyong presensya at isang kanlungan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ay buong puso naming idinideklara na ang araw na ito ay nasa ilalim ng iyong makapangyarihang pamamahala at pag-iingat. Anuman ang aming harapin, ay naniniwala kaming mas dakila ka kaysa sa anumang problema, pagsubok o panganib na darating. Turuan mo kaming lumakad nang may matibay na pananampalataya at hindi ayon sa takot o alinlangan. Gawin mo kaming buhay na patutuo ng iyong kabutihan at proteksyon sa gitna ng mundong nangangailangan ng iyong liwanag. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at karangalan, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol ngayon at magpakailanman. Ikalawang panalangin. Panalangin para sa kagalingan ng katawan at isipan. Aming mapagmahal na Ama sa langit, sa umagang ito ay lumalapit kami sa iyo na may pusong naghahangad ng iyong kagalingan at pagpapanumbalik. Ikaw ang dakilang manggagamot na may kapangyarihang humipo at magpagaling ng anumang karamdaman sa aming katawan at isipan. Wala kang sakit na hindi kayang pagalingin at walang sugat na hindi kayang hilumin ng iyong banal na kamay. Sa harap ng aming mga kahinaan ay kinikilala namin na ikaw lamang ang aming tunay na pag-asa at sandigan. Isinusuko namin sa iyo ang bawat kirot, bawat pagod, at bawat takot na bumabagabag sa aming kalooban. Panginoon, kung may karamdaman man sa aming katawan ay hinihiling namin ang iyong makapangyarihang paghipo ngayon din. Daluyan mo ang aming dugo, mga buto, laman, at bawat bahagi ng aming katawan ng iyong kagalingang nagmumula sa langit. Kung may pagod at stress na nagpapabigat sa aming isipan, ay punuin mo ito ng iyong kapayapaan at katahimikan. Alisin mo ang anumang pagkabalisa, depresyon, at pangamba na patuloy na sumusubok sa aming emosyon. Ibalik mo sa amin ang lakas at sigla upang magampanan namin ang aming mga tungkulin ayon sa iyong kalooban. Sinasabi sa Jeremiah 30 verse 17, "For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord." Ang pangakong ito ay malinaw na nagpapahayag na ang Diyos mismo ang nagsasabing siya ang magpapanumbalik ng kalusugan sa kanyang mga anak. Ipinapakita nito na ang kagalingan ay hindi lamang kagustuhan ng tao, kundi bahagi ng puso at kalooban ng Panginoon para sa atin. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, nang may pananampalataya ay may kapangyarihan siyang kumilos lampas sa kaya ng medisina at karunungan ng tao. Kaya sa sandaling ito ay pinanghahawakan namin ang iyong salita at naniniwala kaming ang iyong kagalingan ay kumikilos na sa aming buhay. Ama, hinihiling din namin ang kagalingan para sa aming mga mahal sa buhay na may dinaramdam na karamdaman. Hipuin mo ang mga nasa ospital, ang mga nagpapahinga sa kanilang tahanan, at ang mga tahimik na nagtitiis ng sakit na walang nakakaalam. Bigyan mo sila ng pag-asa sa gitna ng kanilang pinagdadaanan at palakasin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo. Gamitin mo ang mga doktor, nurse at gamot bilang mga instrumento ng iyong pagpapagaling. At higit sa lahat ay ipadama mo sa kanila ang iyong presensya na nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ay ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kalusugan at buong pagkatao. Pinipili naming maniwala na ikaw ang Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Tulungan mo kaming pangalagaan ang aming katawan bilang templo ng iyong espiritu. Turuan mo kaming mamuhay ng may disiplina at pasasalamat sa bawat hiningang iyong ipinagkakaloob. Sa iyo ang lahat ng papuri, sapagkat ikaw ang aming manggagamot at tagapagpanumbalik ng aming lakas. Ikatlong panalangin. Panalangin para sa pagpapala at kasaganaan sa buhay. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsikat ng araw na ito, ay lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya
at pag-asa. Ikaw ang bukal ng bawat biyayang aking tinatanggap at ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti sa aking buhay. Kinikilala ko na walang tagumpay na mangyayari kung hindi mo ito pahihintulutan at pagpapalain. Sa iyo nagmumula ang lakas ng aking mga kamay at ang karunungan ng aking isipan upang ako ay makapaghanap buhay. Kaya sa sandaling ito ay buong pagpapakumbaba kong inilalagay sa iyong harapan ang aking mga plano at pangarap. Pagpalain mo, O Diyos, ang aking trabaho, negosyo at bawat responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa akin. Bigyan mo ako ng malinaw na pag-iisip upang makagawa ng matatalinong desisyon na magdudulot ng paglago at hindi ng pagkalugi. Ilayo mo ako sa tukso ng pandaraya at sa anumang gawain na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Turuan mo akong maging masipag, matiyaga at may takot sa iyo sa lahat ng oras. Nawa ang aking pagsisikap ay magbunga ng sapat at higit pa para sa aking pamilya at sa mga taong umaasa sa akin. Sinasabi sa Philippians 4 verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Ang talatang ito ay nagpapaalala na ikaw ang Diyos na tumutugon sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Ipinapakita nito na ang aming seguridad ay hindi nakasalalay sa ekonomiya o sa kalagayan ng mundo kundi sa iyong walang hanggang kasapatan. Kapag ikaw ang aming inuuna at pinagkakatiwalaan ay hindi mo kami hahayaang magkulang sa anumang tunay naming kailangan. Kaya sa araw na ito ay pinanghahawakan ko ang iyong pangako at naniniwala akong ikaw ang magkakaloob ng sapat at higit pa. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na naayon sa iyong kalooban at isara mo ang mga pintuang maglalayo sa akin sa iyong plano. Tulungan mo akong maging mabuting katiwala ng mga pagpapalang matatanggap ko mula sa iyo. Huwag mo hayaang ang aking puso ay maging sakim o maipagmalaki dahil sa tagumpay. Sa halip ay turuan mo akong maging mapagpasalamat at handang magbahagi sa mga nangangailangan. Gawin mo akong daluyan ng iyong kabutihan upang sa pamamagitan ko ay marami pang makaranas ng iyong pagpapala. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ay buong pagtitiwala kong iniaasa sa iyo ang aking kinabukasan. Naniniwala ako na ang iyong mga plano para sa akin ay puno ng pag-asa at magandang hinaharap. Patatagin mo ang aking pananampalataya sa panahon ng paghihintay at palakasin mo ang aking loob sa gitna ng pagsubok. Ipaalala mo sa akin araw-araw na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapala at nagpapasagana sa iyong mga anak. Ika-4 na panalangin. Panalangin para sa tagumpay at paggabay ng Diyos sa lahat ng gawain. Dakilang Ama sa langit, sa pagsisimula ng araw na ito, ay kinikilala ko ang iyong kapangyarihan at karunungan na higit sa lahat ng aking kaalaman. Hindi ko kayang tahakin ang landas ng buhay. Nang mag-isa kaya buong puso akong lumalapit sa iyo para sa iyong paggabay. Alam kong maraming hamon at desisyon ang aking haharapin na maaring makaapekto sa aking kinabukasan. Kaya bago pa man ako kumilos, ay inilalagay ko na sa iyong mga kamay ang bawat hakbang na aking tatahakin. Nawa ang iyong kalooban, ang masunod at hindi ang sarili kong kagustuhan lamang. Panginoon, gabayan mo ako sa bawat pagpili, upang hindi ako maligaw sa landas na maglalayo sa akin sa iyong plano. Bigyan mo ako ng malinaw na pag-iisip at pusong marunong makinig sa bulong ng iyong espiritu. Kapag may mga oportunidad na darating, ay tulungan mo akong makilala kung alin ang tunay na mula sa iyo. Kapag may mga balakid at pagsubok, ay bigyan mo ako ng tapang at tiyaga upang hindi agad sumuko. Nawa ang bawat gawain ng aking mga kamay ay magbunga ng tagumpay na nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Sinasabi sa Proverbs 16 verse 3, "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." Ang talatang ito ay nagtuturo sa amin na kapag ang aming mga gawain ay aming iniaalay sa iyo, ay ikaw ang magpapatatag ng aming mga plano. Ipinapakita nito na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagsuko ng aming mga adhikain sa iyong kalooban. Kapag ikaw ang sentro ng aming mga layunin, ay nagkakaroon ng direksyon at katiyakan ng aming mga hakbang. Kaya sa araw na ito, ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking gagawin at pinaniniwala ang ikaw ang magbibigay ng tagumpay. Tulungan mo akong maging disiplinado at masipag sa bawat responsibilidad na nakatang sa akin. Alisin mo ang katamaran,
pag-aalinlangan, at anumang negatibong pag-iisip na maaring humadlang sa aking pag-unlad. Turuan mo akong magtiwala sa iyong timing at huwag mainip kapag hindi agad nakikita ang resulta ng aking pagsisikap. Bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba. Kahit ako ay makaranas ng pag-asenso at pagkilala, nawa ang aking mga tagumpay ay maging patunay ng iyong katapatan at hindi dahilan ng aking pagmamataas. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ay pinagtitibay ko ang aking pagtitiwala sa iyong paggabay. Naniniwala ako na habang ikaw ang nangunguna sa aking buhay, ay walang anumang pagsubok ang hindi ko malalampasan. Ilagay mo sa aking puso ang kapayapaan na nagmumula sa katiyakang ikaw ang may hawak ng aking bukas. Gawin mo akong instrumento ng iyong karunungan at kabutihan saan man ako dalhin ng aking mga gawain. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tunay na tagumpay. Ikalimang panalangin, panalangin para sa kapayapaan ng puso at isipan. Mapagmahal na Panginoon, sa umagang ito ay lumalapit ako sa iyo na may pusong naghahanap ng tunay at pangmatagalang kapayapaan. Sa gitna ng ingay ng mundo at sa dami ng aking iniisip, ay madalas kong maramdaman ang pagod at pagkabalisa. May mga pagkakataon na hindi ko maunawaan ang mga nangyayari sa paligid ko at ako ay nababalot ng takot. Ngunit alam ko na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katahimikan kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng buhay. Kaya ngayon pa lamang ay isinusuko ko sa iyo ang lahat ng bumabagabag sa aking isipan at damdamin. Panginoon, patahimikin mo ang aking puso kapag ito ay puno ng pag-aalala at pangamba. Alisin mo ang mga negatibong kaisipan na paulit-ulit na sumasagi sa aking isip at nagdudulot ng takot. Palitan mo ito ng iyong mga pangako na nagbibigay pag-asa at lakas ng loob. Tulungan mo akong matutong magpahinga sa iyong presensya at magtiwala sa iyong perpektong plano. Ipaalala mo sa akin na hindi ko kailangang kontrolin ang lahat sapagkat ikaw ang may hawak ng bawat sitwasyon. Sinasabi sa John 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you." Ang kapayapaang ito na iyong ibinibigay ay hindi nakasalalay sa panlabas na kalagayan, kundi nagmumula sa iyong presensya. Ipinapakita nito na kahit magulo ang mundo, ay maaari pa rin kaming magkaroon ng kapanatagan dahil ikaw ang aming sandigan. Ang iyong kapayapaan ay mas malalim kaysa sa anumang problemang aming kinahaharap. Kaya sa araw na ito ay tinatanggap ko ang iyong kapayapaan na pumupuno at bumabalot sa aking buong pagkatao. Tulungan mo akong maging mahinahon sa aking pananalita at maingat sa aking mga reaksyon. Kapag may mga tao na magdudulot ng stress o hindi pagkakaunawaan, ay bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad. Gawin mo akong instrumento ng kapayapaan sa aking pamilya, sa aking trabaho, at sa aking komunidad. Nawa ang aking presensya ay magdala ng liwanag at hindi ng alitan saan man ako naroroon. Hubugin mo ang aking karakter upang maging refleksyon ng iyong kabutihan at pag-ibig. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ay nagpapasalamat ako sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Naniniwala ako na ang iyong kapayapaan ang magbabantay sa aking puso at isipan sa buong maghapon. Anuman ang mangyari ay pipiliin kong magtiwala at manatiling kalmado sa ilalim ng iyong pangangalaga. Itanim mo sa aking puso ang matibay na pananampalataya na hindi madaling matinag ng problema. Sa iyo ang lahat ng papuri, sapagkat ikaw ang bukal ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ika-6 na panalangin. Panalangin para sa lakas at katatagan sa gitna ng pagsubok. Makapangyarihang Diyos, sa araw na ito ay lumalapit ako sa iyo na may pusong nangangailangan ng dagdag na lakas at tibay ng loob. May mga pagkakataon na ako ay napapagod at tila nauubusan ng pag-asa dahil sa bigat ng aking mga pinagdadaanan. May mga laban na hindi nakikita ng iba, ngunit tahimik kong kinakaharap sa aking isipan at damdamin. Sa kabila ng lahat, ay pinipili kong maniwala na ikaw ang aking sandigan at hindi mo ako pababayaan. Kaya ngayon ay hinihiling ko na palakasin mo ang aking loob at patatagin ang aking pananampalataya. Kapag ako ay nanghihina, ay alalahanin mo ako at paalalahanan na ang iyong biyaya ay sapat para sa akin. Kapag ako ay natatakot, ay punuin mo ang aking puso ng tapang na nagmumula sa iyong espiritu. Tulungan mo akong hindi agad sumuko sa harap ng mga pagsubok na dumarating ng hindi inaasahan. Bigyan mo ako ng tiyaga upang tapusin
ang mga bagay na aking sinimulan ayon sa iyong kalooban. Nawa sa bawat paghakbang ko ay maramdaman ko ang iyong presensya na nagbibigay lakas at direksyon. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang paghihintay at pagtitiwala sa iyo ang susi sa panibagong lakas na aming kailangan. Ipinapakita nito na kapag ikaw ang aming inaasahan ay may kakayahan kaming lumipad sa taas ng aming mga problema tulad ng agila. Hindi kami tuluyang mapapagod at hindi kami babagsak sapagkat ikaw ang nagpapalakas sa amin. Kaya sa araw na ito ay pinipili kong maghintay at magtiwala sa iyong perpektong oras at plano. Hubugin mo ang aking karakter sa pamamagitan ng mga pagsubok na aking dinaraanan. Turuan mo akong makita ang aral at layunin sa likod ng bawat hamon na aking kinakaharap. Alisin mo ang anumang reklamo sa aking labi at palitan ito ng pusong marunong magpasalamat. Gawin mo akong mas matatag at mas malapit sa iyo sa bawat pagdaan ko sa apoy ng pagsubok. Nawa ang aking buhay ay maging patunay na ang iyong biyaya ay sapat sa lahat ng oras. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ay buong tapang kong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking mga laban. Naniniwala ako na sa tulong mo, ay malalampasan ko ang anumang pagsubok na darating sa aking buhay. Itanim mo sa aking puso ang katiyakan na ang bawat luha at hirap ay may kapalit na tagumpay. Palakasin mo ako hindi lamang sa pisikal, kundi lalo na sa espiritual na aspeto ng aking pagkatao. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan, sapagkat ikaw ang aking lakas at kanlungan magpakailanman. Ikapitong panalangin. Panalangin para sa pagpapatawad at malinis na puso. Banal at mahabaging Ama, sa tahimik na sandaling ito ay lumalapit ako sa iyo na may pusong naghahangad ng kapatawaran at pagbabago. Alam ko na ako ay nagkukulang at nagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. May mga pagkakataon na ako ay nakapagsalita ng hindi tama at nakagawa ng desisyong hindi kalugod-lugod sa iyo. Hindi ko kayang itago ang aking mga kasalanan sapagkat nakikita mo ang pinakaloob ng aking puso. Kaya buong pagpapakumbaba akong humihingi ng iyong awa at habag sa aking buhay. Panginoon, linisin mo ang aking puso mula sa galit, inggit, kayabangan at anumang hindi naaayon sa iyong kalooban. Alisin mo ang bigat ng konsensya na dulot ng aking mga pagkakasala. Tulungan mo akong aminin ang aking mga pagkukulang at matutong magbago. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang humingi rin ng tawad sa mga taong aking nasaktan. Nawa ang iyong pag-ibig ang maghilom sa anumang sugat na aking naidulot sa iba. Sinasabi sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ang talatang ito ay malinaw na nagsasabi na kapag tayo ay tapat na umaamin ng ating kasalanan, ay ikaw ay handang magpatawad. Ipinapakita nito na ang iyong kapatawaran ay hindi limitado at ang iyong awa ay laging bago sa bawat araw. Hindi mo kami tinatalikuran kapag kami ay nagkamali, kundi hinihintay mo kaming bumalik sa iyo. Kaya sa sandaling ito ay inaamin ko ang aking mga kasalanan at buong pananampalatayang tinatanggap ang iyong kapatawaran. Baguhin mo ang aking puso upang maging mas maunawain at mapagpatawad sa kapwa. Huwag mo hayaang manatili ang sama ng loob sa aking dibdib na maaaring magbunga ng pagkakawatak-watak. Turuan mo akong magmahal kahit sa mga taong mahirap mahalin. Gawin mo akong daluyan ng iyong biyaya at hindi ng paghatol. Nawa ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig at kabutihan. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ay nagpapasalamat ako sapagkat ikaw ay Diyos na puno ng awa at habag. Naniniwala ako na sa iyong kapatawaran ay may bagong simula at bagong pag-asa. Tulungan mo akong mamuhay ng may malinis na konsensya at pusong nakatuon sa iyo. Ipaalala mo sa akin, araw-araw na ako ay iyong anak na minamahal at pinatawad. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapatawad at nagbabago ng puso. Ikawalong panalangin. Panalangin ng pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos sa buong araw. Panginoong Diyos na tapat at totoo, sa pagtatapos ng aming mga panalangin sa umagang ito, ay lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Marami mang bagay ang wala pa sa aking mga kamay, ay pinipili kong magpasalamat sa mga biyayang tinanggap ko na. Salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob
at sa hiningang aking nalalanghap sa bawat sandali. Salamat sa pamilya, sa tahanan, at sa mga taong patuloy mong ginagamit upang ipakita ang iyong pag-ibig sa akin. Higit sa lahat ay nagpapasalamat ako sapagkat ikaw ay nananatiling mabuti at tapat sa kabila ng aking mga pagkukulang. Sa araw na ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng mangyayari mula umaga hanggang gabi. Anuman ang aking harapin ay pinipili kong magtiwala na ikaw ang may hawak ng aking kapalaran. Kung may mga tagumpay, ay ibabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan. Kung may mga pagsubok ay mananatili akong matatag, sapagkat alam kong may layunin ka sa likod ng bawat sitwasyon. Turuan mo akong manatiling mapagpasalamat, hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, kundi pati sa panahon ng kakulangan. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Ang talatang ito ay nagtuturo sa amin na ang pagpapasalamat ay hindi nakabase sa kalagayan, kundi sa iyong kalooban para sa amin. Ipinapakita nito na kahit hindi namin nauunawaan ang lahat ng nangyayari, ay maari pa rin kaming magpasalamat sapagkat ikaw ay kumikilos. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong nagtitiwala sa iyong perpektong plano. Kaya sa araw na ito ay pinipili kong magpasalamat sa lahat ng bagay at magtiwala sa iyong banal na layunin. Panginoon, panatilihin mo ang aking puso na nakatuon sa iyo sa gitna ng aking mga gawain. Huwag mo hayaang ako ay matangay ng mga alalahanin at makalimot sa iyong kabutihan. Tulungan mo akong maglaan ng oras upang kilalanin ka sa bawat desisyon at hakbang. Gawin mo akong ilaw sa iba upang sa pamamagitan ng aking buhay ay makita nila ang iyong katapatan. Nawa ang aking araw ay maging awit ng papuri na nakalaan lamang sa iyo. Sa pagtatapos ng panalangin ito, ay buong puso kong sinasabi na ikaw ang aking Diyos at wala nang iba. Ang aking tiwala ay nasa iyo at ang aking pag-asa ay nakasandig sa iyong mga pangako. Anuman ang bukas ay haharapin ko ito ng may pananampalataya sapagkat alam kong kasama kita. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nagbabago kailanman. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Huwag mong hayaang dito lamang matapos ang apoy na naramdaman mo sa iyong puso sa sandaling ito. Kung tunay mong naramdaman ang presensya ng Diyos habang tayo ay nananalangin, ay may nais siyang ipagpatuloy sa iyong buhay matapos ang video na ito. Ang bawat salitang iyong narinig ay maaring maging binhi ng himala kung ito ay iyong iingatan at isa sa buhay. Hindi ito simpleng panalangin lamang, kundi isang paanyaya ng langit upang ikaw ay mas mapalapit sa Diyos. At ngayon ang tanong ay ito, hahayaang mo bang manatili lamang itong inspirasyon o gagawin mo itong simula ng pagbabago? Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at hindi ito bumabalik na walang bunga sa buhay ng mga nananampalataya. Sinasabi sa James 1 verse 22, "But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sapat ang makinig lamang, kundi dapat nating isabuhay ang ating narinig. Kapag ang panalangin ay sinamahan ng pagsunod at pananampalataya, ay doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kaya mula sa sandaling ito, ay piliin mong maging tagagawa ng salita at hindi lamang tagapakinig. Dalhin mo ang kapayapaan na iyong natanggap sa loob ng iyong tahanan at sa bawat taong makakasalamuha mo. Hayaan mong ang proteksyon na ipinanalangin mo ay maging dahilan upang ikaw ay lumakad ng may tapang at pagtitiwala. Isabuhay mo ang pagpapatawad, pasasalamat at pagtitiwala na ating idinulog sa Diyos ngayong araw. Sa bawat hamon na darating ay alalahanin mo na ikaw ay nanalangin at ang Diyos ay nakikinig at kumikilos. Huwag mong kalimutan na ang Diyos na kasama mo sa panalangin ito ay siya ring Diyos na sasama sa iyo sa bawat sandali ng iyong buhay. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong suporta, ay mas marami pa tayong maaabot na puso na nangangailangan ng pag-asa at panalangin. Ang bawat pag-share ninyo ay maaring maging sagot sa panalangin ng isang taong halos mawalan na ng lakas ng loob. Sama-sama nating palaganapin ang mabuting balita at gawing mas makabuluhan ang bawat araw sa presensya ng Diyos.
Hanggang sa muli nating pagninilay, ay nawa ang biyaya, kapayapaan at pagpapala ng Panginoon ang patuloy na sumainyo ngayon at magpakailanman.